Sa pagkakataong ito mga kabombot ka Sir Nation, nasa linya na ho ng ating komunikasyon si Acting Chair Party List Representative Franz Castro, ang tumatayo hong Deputy Minority Leader ng mababang kapulungan ng Kongreso. Well, makibalita lang tayo doon ho sa impeachment complaint na inihain nga laban kay Vice President Sara Duterte, at nababalita nga etong pang-apat na impeachment complaint na ihahain din ho sa ikalawang Pangulo. At magandang umaga po, Representative Castro. Maraming salamat pong muli sa pagpapaunlak sa aming panayam na ito. Unang-una ho, ano na po ang status netong impeachment complaint laban nga kay Vice President Sara Duterte? Well, any information ho doon sa ikaapat na impeachment case laban kay VP Sara? Yes, oo nga, yung balita namin kahapon, sabi ni SecGen, mayroon daw congressman, pero ayaw pa sabihin kung sino yung mga kasama namin na mag-endorse nitong fourth impeachment complaint. So, parang ano to, no? Isa ring bahagi ng mga sectoral group ang balita namin dito sa fourth complaint. Mukhang sa Monday yata ito i-file. Representative Castro, ilang buwan na lamang ho ay 2025 midterm election na. At dahil nga hindi pa naihahain itong pang-apat na impeachment complaint laban kay VP Sara, hindi po kaya ito makaka-apekto sa nauna ng tatlong reklamo, itong tatlong impeachment complaint laban sa vice? Well, di kasi pa ako, wala pa ako kasi ang idea doon sa ipa-file na impeachment complaint, no, na ipa-file sa Monday. So, umaasa ko ito na yung last, no, para ma-submit na ng Secretary General yung lahat ng mga complaint kay Speaker at ma-endorse na rin, maibaba na rin ito doon sa Justice Committee. Kung may katanungan rin ang aking kapartner dito, si Bombo Jaira. Bombo Jai. Salamat, Bombo Victor. Representative Castro, sapat po ba ang panahon ng Kamara para maiproseso ito knowing na malapit na ang eleksyon at magiging busy na rin ang marami sa kampanya? Well, dito naman sa House of Representatives, pag ginusto, no, ng litrato, ay mabilis yan na matatapos. Now, we have less than a month bago mag-campaign period para sa senatorial, no, para sa national position. Kaya tingin ko enough naman yung time, no, kung sasubmit ito by Monday, Tuesday, pwede itong or sa 13, no, January 13 pagbukas ng Kongreso, pwede itong maibaba agad sa Justice at ma-consolidate. And then kapag nakuha naman na noong consolidated yung 110 or 1/3 noong bilang ng mga House of Representative members, ay pwede naman na itong ituloy sa Senado. Another question po, may mga pulong na po ba o mga pagpupulong na ba kayo dyan sa Kamara para mapabilis ang mga proseso sa mga pending issues? Yes, so kahapon nga na-float ko na yan, no, na kami ay nagre-request or sana magpulong yung lahat ng mga endorsers at saka mga complainants. Kung may pang-apat pa sa Monday, no, isama na natin sila para isang lang kami, no, isang action, isang effort lang. Kasi parang hindi gumagalaw ang Kongreso or sinasabi natin din na parang matamlay ang executive, pero hindi naman na inulit ni Presidente Marcos, no, yung sinabi niya na pagpipigil dito sa impeachment kay VP Sara. So hopefully, no, bago ito kasi may mga ongoing na mga meeting kami sa Makabayan, mga multisectoral groups. I-reach out namin yung mga complainants din ng ibang mga complaint para magkatulungan kami, isang push, isang effort para magbubunga din ito ng malakihang mobilization within this month para ma-push ang Marcos administration na hayaan ang House of Representatives, no, ang Kongreso na gawin yung kanilang mandato tungkol dito sa
impeachment complaint. Representative Castro, maraming salamat po sa mga impormasyon nyo. At ito nga ho ang concern dito, kagaya ng nababanggit natin kanina, ito hong 2025 midterm election. Well, sa Mayo na ho ito. And ang concern ho dito kung matututukan ba ng Kamara itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte bago ang eleksyon o kaya naman ay ipagpapatuloy na lamang ito sa after nitong 2025 midterm election. Marami hong mga dahilan kung bakit nga ito ay inihain laban sa pangalawang pangulo. Ang ilan nga ay sa issue pa rin ho itong tinatawag natin na itong confidential and intelligence fund ng Office of the Vice President at maging ng Department of Education sa panahon ho na si Vice President Sara Duterte ay tumatayo pang kalihim ng Department of Education. Bumajay para sa karagdagan o pang katanungan. Last question po, Representative Castro. Apo, ano po ba itong iba pang importanteng hearings? Mamaya ho, babalikan natin ang linya ni Representative Castro at pahinggil pa rin ho ito doon sa update pa rin sa iba pang mga kaganapang tututukan ng Kamara dahil nga medyo mabibisi na ho isa dahil nga sa nalalapita na halalan. Bumajay sa karagdagan upang katanungan? Last na katanungan na po, Representative Castro, ano po ba ang iba pang mga importanteng hearings at mga bills o mga resolutions ang mahalagang bantayan din sa Kamara ngayon? Alam ko, magtutuloy-tuloy pa rin yung mga hearings ng Quadcom, itong good government, at ito nga yung Quinta Committee tungkol naman doon sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin, bigas at iba pa, at isasama na yung mga utilities, yung kuryente, tubig, na mahalaga na matalakay din at makita natin yung mga dahilan ng mga hindi na mapigil-pigilang mga pagtaas, no? Yung mga, kumbaga, kung may nakikita kami na pagsasamantala ng mga negosyante, mga kapitalista, ay hopefully ito sa pagbubukas ng taon or ng Kongreso ay matalakay yan, no? Tuloy-tuloy yung mga hearings. At mahalaga din sana no, na matalakay din yung pagtaas ng sweldo ng ating mga manggagawa dahil ito yung clamor no na matagal na hinihiling sa Kongreso, sa administrasyon ni Marcos kasi hindi kasi sasapat yung mga barya-baryang ibinibigay ng mga regional wage board. So, ang taas na ng porsyento ng inflation mula nung naupo ang Marcos administration at yung yung pagtaas ng mga bilihin na hindi naman sumasabay yung sweldo ng ating mga manggagawa. So hopefully masabay din yan na matalakay sa House of Representatives. Kung napirmahan na nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ito hong budget para ngayong taon, ito hong national budget for 2025. Matanong ko lamang kung kontento po ba kayo doon sa kinahinatnan netong pagpirma netong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Well, ilang probisyon nga, Congressman, ang na-veto ng punong ehekutibo? Siyempre hindi kami kontento no dahil wala naman sa kapangyarihan ni President Marcos yung kahilingan na ibalik yung subsidy ng PhilHealth, yung mga tinanggal nila sa DepEd na budget, saka sa mga SUC, sa CHED, at sa sa DSWD. So maganda sana noon ay kung hindi lang nagmatigas ang Marcos administration, binalik niya yan sa BICAM kasi or sa Kongreso dahil yun doon lang pwedeng kami lang yung may karapatan na magtanggal or magdagdag or ibalik yung mga tinanggal ng BICAM. Kaya dahil napirmahan niya na yan, so gawan na lang niya ng paraan kung paano ma-augment yung mga kinakailangang pondo para sa mga social services. At
parang token lang yung ginawa niya, pakitang tao at hindi naman talaga totoo itong mga pagbibito niya doon sa mga ilang items, no, doon sa idinagdag na mga insertion. 26 billion yan. Tapos pinanatili pa din naman yung binito niya doon sa unprogrammed appropriation, walang kwenta to kasi wala naman tong budget pa. Maghahanap pa ito ng savings. Kaya yung, halimbawa, yung sa AKAP, no, hindi rin naman ito natanggal, no, at hindi rin, tignan pa namin yung guidelines kung paano ito ipatutupad. So tingin natin hindi rin naging signifikante yung mga binito ni President Marcos doon sa budget. With that, Kong, maraming salamat po sa oras na inilaan mo sa panem nito. Well, from time to time, makikibalita ho kami sa inyo. Pahinggil pa rin ho sa mga kaganapan dyan sa Kamara. Partikular na itong pinakamalaki nga, itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nauna na hong inihain itong 3 impeachment complaint at napapabalita nga na meron pang isang impeachment o itong pang-4 na impeachment complaint na ihahain sa pangalawang Pangulo. Mga kabombot ka, Sir Nation, nakapalim natin ngayong araw na ito. Walang iba, si ACT Teacher Party List Representative Franz Castro, ang tumatayong Deputy Minority Leader ng mababang kapulungan ng Kongreso.